Sa ating pong linya ngayon from Rizal in Nueva Ecija. Naalala ko, di ba tayo meron ng winner dyan sa Rizal? Oo, dati, I remember siya yung either yung misis na basta nadaanan ko na rin yan yung Rizal. Kung pupunta ka ng Pangasinan, magloloob ka, dadaanan mo itong bayan po ng Rizal sa Nueva Ecija. Ang kanyang pangalan po ay Irene Mendoza. Kaano-ano kaya ito ni Kuya Al Mendoza? Iba? Nang pinakikinig sa ating pong programa gamit ang kanyang transistor radio. Apo, ang kanya daw pong bahay ay may radyo sa bawat sulok. Kaya bawat pihit niya, lipat niya, nakikinig pa rin po sa ating programa. Bagamat nahihirapan po sa mga pagpihit daw ho niya sa paghahanap sa ating himpilan. Pero sabi niya, darating ang panahon, lalakas din kayo. Ay, sinabi mo pa. May nagsabi nga dito, itong isang kapatid natin, ang sabi niya, yung nag-message si Carlo Montemayor, ang gawin daw ng mga nahihirapan, manual search. Kasi sa digital, yung pag pinindot mo agad, di talaga siya makukuha. Pero pag manual yung isa-isa, mas madaling mahanap. Kasi dadaanan talaga. Oo, manual nyo po siyang i-search, yung 105.9. Salamat sa effort po ninyo ha. Salamat na marami. Talaga nag-e-effort ka para hanapin. Para marinig, makuha mo yung istasyon. Malaki pong utang na loob sa amin yan. Parang ano yan, nung panahon ng Hapon. Alam mo yun, nung panahon ng Hapon, di ba? Marong Toots, Rome. Ano yung panahon ng Hapon? Yung pag kumukontak ka doon sa komunikasyon para kontakin mo yung mga gerila. Ganon, parang ganon. Gumaganon siya? Ganon? Ganon? Oo, parang may interference. At ito na ang broadcast ng inyong gano'n, oo. Minsan kasi ngayon, subukan mo. Ewan ko kung nangyayari to, baka luma din yung radyo ko sa bahay. Nakatutok sa 105.9. Nagsasalita si Nanay Christy. Tapos may third party, may music na pumapasok. Nangyari na ba yun sa'yo nung nakikinig ka? Ang tawag na splatter. Splatter, oo. Nag-good afternoon si Nanay Christy. Yun namang isang kakilala ko kasi bago yung kanya radyo. Ang problema lang, luma yung taong ito na mo. Ikaw talaga. Bago yung radyo pero luma yung pumipihit ha. Ay, kaya hindi niya makakuha kasi luma yung pumipihit Medyo nanginginig na yung kamay Nahirapan pumihit. Kaya talaga. gumagalaw mismo yung radyo na yung gumagalaw. Ikaw talaga. Sige, ito na. Tayo. Kausapin na po natin ang winner natin today. Araw po ng Biyernes, ngayon ay November 8, 2024. Sa mga nakatutok po sa atin ngayon na nagme-message po sa aking Facebook page at sasali po para sa Think About It segment. I'm sorry, para sa ating What's on Your Mind segment. Guys, wag po kayo tumawag. Dahil yung po mga paulit-ulit na tumatawag, baka po ma-block po kayo dyan. Magmensahe lang po kayo kung gusto nyo sumali or gustong magpabate. Okay, puntahan natin si Irene Mendoza from Rizal, Nueva Ecija. Bagets na bagets, isang caregiver, 37 years old. Good morning, Irene. Hello, ma'am. Good morning po, DJ Cha. Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Opo. Ma'am Irene, ilang years na po kayong caregiver? Ano po, nag-start lang po ako nung March po, DJ Cha. March pa lang. Dati, anong trabaho nyo? Opo. Ano po, bakante po ako ng ilang taon po. Pero caregiver Ngayon lang po din? Opo. Dati ka ng caregiver? Dati po ako nagtrabaho before po 2018. Yung iba po na work po sa isang kilalang mall po. Dati po akong sales nurse po doon. Ayun, from sales clerk, naging caregiver. Paano po nangyari yun? Paano ka napunta dito sa pag-caregiver? Bali, nursing graduate din po ako, ma'am. Okay. Na-apply ko po. Opo. Nursing graduate po kayo? Nag-board exam na po tayo? Nag-board po pero hindi po pinalad, ma'am. Pwede pa naman mag-take ulit kung sakali. Opo, sana nga po. Okay, kung mabigyan po ulit ng po, gusto ko po ulit mag-take po. Kailangan pa naman ng mga nurse. Matagal na panahon na. Saang school ka nag-graduate, ate? Sa Ordaneta po, sa Pangasinan po, ma'am. Single po ba kayo o may asawa? May asawa na po ako, ma'am. Ilan Tapos po? may 2 anak. Yun. Ilang taon po yung mga bata? Yung panganay ko, ma'am, is 15 years old na po siya, ma'am. Tapos yung bunso ko po is 5 years old po. Kayo po ay nasa Ilocano side ng Nueva Ecija.
When Manong Ted, Ilocano Manong Ted. Ajay Tibanger. Banger, banger. Oo, alam mo, sa tono pa lang eh. Sa tono pa lang, alam mong Sales Ilocano clerk. itong si Irene Manong Ted, Ilocano. sa Rizal. Sige, anyway, ganito muna ha, Irene. Kailan ka pang nagsimulang manood sa 1PH? Nung Manong Ted, nung nagkatrabaho po ako dito sa Cabanatuan, dito na po ako nakakapanood po ng yung programa niyo po sa 1PH kasi every morning po binubuksan na po ni Tata yung TV po niya. Nung March po nag-start po ako. Itong taon lang po na ito, Manong Ted. Okay, sige. So sa ngayon as in wala kang trabaho o meron kang pinagkakitaan? Yung sa asawa ko po, Sir Ted, yung sa bahay po namin, may maliit po kaming tindahan po doon. Yun po yung binabantayan po niya. Tapos ako po, yung ito po, Ito yun. caregiver ko po. Yung nga. nanay po. So itong pagiging caregiver mo, uwian ka. Uwian po ako, Manong Ted. Gaano kalayo Ang yung oras- pinapasukan mo? From Rizal po, Manong Ted, hanggang Cabanatuan po, 1.5 hour po. Pag traffic po, naabot po ng 2 oras po, Manong Ted. Magkano pamasahe? Pag yung sa jeep po, Manong Ted, 60 pesos. Tapos magta-tricycle pa po ako. So, Tapos pagka yung coaster naman po, mas mahal, 100 po siya, Manong Ted. Kaya So- sa jeep po ako sumasakay. So magkano na iuwi mo kapag nag-coaster ka o nag-commute ka nga? Magkano? Pag halimbawa, pumasok po ako ng araw po, yung iuwi ko na po, Manong Ted, 700 po. So pag pumasok ka, may sahod. Pero pag di ka po pumasok, wala po. Oo, pero yun nga, minus pamasahe, di ba? Opo, Manong Ted. Okay, sige. Ito muna. Ano ang ating lesson kahapon? Kahapon po, Manong Ted, sa Exodus chapter 18 verse 21 po, ang sabi niya po doon, ngunit pumili kayo ng mga taong may kakayanan, ay takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan po, Manong Ted. Amen. So, ang linaw niyan, self-explanatory. Ika Opo. nga, hindi mo na kinakailangan pang maging matalino para Opo, maintindihan Manong ito. Sige, magmula nung nakapanood ka sa amin, walang tamang sagot dito ha. Huwag ka mag-aalala ha, Opo, Irene. Manong Ted. Oo. Manong Ted. Oo. Kung nanonood ka sa amin magmula nung March at nanonood ka sa segment ni Brad Jeff, ano ang napupulot mo ano ang napupulot mong inspirasyon dito o gabay sa buhay mo? Sa panonood ko po kay Pastor Jeff po, sobrang dami pong inspirasyon po yung araw-araw po. Kagaya po nung sa atin po bilang natural po na tao, marami pong mga bagay po na pinagdaraanan, maraming kapighatian. Pero sabi nga po ni Pastor Jeff po nung nakaraan, na kahit ano pong hirap po yung buhay natin, ipagpasalamat pa rin po natin sa ating Panginoon. Kasi napakabuti po ng Diyos sa araw-araw po na ibinibigay po yung pag-asa po sa atin. Ang lagi ko pong natututunan, patuloy lamang po na kumapit po sa ating Panginoon kasi hindi po tayo lugi sa paglilingkod po sa Kanya, Manong Ted. Amen, amen. Amen. Meron kang premyo, alam mo na, di ba, 2,000 at ito'y galing sa ating mga happy. Ano ang balak mo dito sa 2,000? Bali, Manong Ted, yung tindahan kasi namin sa bahay. Kasi yung kami po, pinatira po kami sa eskwelahan po, Manong Ted. Parang nagbabantay na po kami doon sa school. At the same time po, sabi ng asawa ko, habang siya naman po nagbabantay po sa mga bata, magtinda tayo sa mga estudyante. So, yun po, may maliit po kaming tindahan po doon. Kung ano man po yung ipagkaloob po ni Lord, ipupunta po namin doon sa tindahan po na yun. So itong inyong tindahan, ito na rin yung bahay nyo? Opo, dyan na rin po kami, Manong Ted. Yung kusina po namin, yun po yung ginawa po namin maliit na store po. Sari-sari store ito? Opo, Manong Ted. Yung Mga mister... ano lang po, snack po, Manong Ted. Oo. Yung mister mo, ano natapos? Ano po siya, Manong Ted, parang sa ministry po siya, sa church ministry po. Okay. Magpapastor po siya, Manong Ted. Okay, sige. So ang inyong anak ay isang 14 anyos, grade 10, at isang 10 years old na grade 10 din? Hindi po, 5 years old po, Manong Ted. I'm sorry. 14 years old, grade 10? 14 years old? 15 po, Manong Ted. Grade 10 po siya. Okay. Sige. Medyo ano lang dito. Anyway, so dalawang anak nyo, kumusta naman pag-aaral nito?
Okay naman po Manong Ted, nakakatap po siya sa school kahit na transfer po siya. Kasi dati po Manong Ted, sa Pangasinan po siya nag-aaral. Gusto rin po namin na nakikita po yung talagang ano po yan. Pinunta po namin siya dito sa Rizal po Manong Ted. Oo, yung development ng bata, importante na nagagabayan Opo, ninyo. Tama. okay. Ganito, ano? Opo, nagagabayan po. Irene, ganito ha, hindi ko pa nakikita yung preba dito sa iyong ikinekwento, itong inyong Opo, Manong. maliit lamang na pinagkakakitaan, yung pamilya mo, ikaw mismo sa trabaho mo, hindi ko pa nakikita yan, hindi pa namin nakikita yan. Yes, Ang sabi mo, yung 2,000 piso gagamitin dito sa inyong pandagdag sa inyong kabuhayan. Kung sakasakali, Yes, ma'am. Irene, tingin mo mga Yes, sir. magkano bang kakailanganin mong puhunan dyan sa iyong pinagkakakitaan ng mister mo habang naghahanap buhay ka bilang caregiver? Ano ba ang gusto mong i-develop o gawin doon sa inyong maliit na kabuhayan na yun at mga magkano kailangan nyo puhunan? Opo, Ted. Yung sa ang tawag dito, yung sa store po kasi doon Manong Ted, ang binibenta lang po namin is yung mga chips, soft drinks po Manong Ted. So yung mga bata po talaga may time na lumalabas po sila, pupunta po sa tindahan po sa labas para bumili po ng mga siomai, yung mga burger po, ganun po Manong Ted. So, sa madaling, Kaya, sa madaling sabi, opo. kasi mahirap din kung bibenta mo puro chichirya na hindi yan healthy, Opo, di ba? Manong Ted. Oo. Mga So, kung kayo ba ng mister mo, anong pangalan ng mister mo? Billy Mendoza po Manong Ted. Si Billy, kayo ba ng mister mo nakapag-usap na kung sakasakali ano ang magandang kabuhayan dyan, mas maging makabuluhan at mas healthy ang inyong magiging paninda? Meron ba kayo napag-usapan? Wala pa? Tinanong ko po siya kahapon Manong Ted kung ano po yung gusto niya kasi siya po yung nandoon. Sabi ko, ano bang gusto mong idagdag dyan sa kaya mo ba na, kasi mag-isa lang po niya Manong Ted eh. Kung kaya mo ba na magtinda ka ng burger, sabi ko, oo kaya ko, sabi ka, kayanin ko basta may magamit lang ako, sabi niya. Sabi naman po niya Manong Ted. Kasi nagluluto po siya ng sisig, yung sisig po Manong Ted. Meron na ba kayo lutuan na maayos? Meron naman po Manong Ted. Okay, sige. Ngayon ba makapagsasabi ka ngayon kung magkano kailangan mong puhunan o we have to call you back? Kung ano po yung Manong Ted sa kayo po Manong Ted kung pero sabi naman po niya yun lang naman po yung parang needs po niya Manong Ted na i-level up po yung mga pagkain po ng mga bata po. So I'll say it again and ask it again. Okay. Magkano ang kailangan yung puhunan? Siguro po Manong Ted mag-start po kami ng mga 4,000 po ganun po. 4,000 pesos. Opo, Manong Ted. So pwede na kayong mamuhunan doon dito sa inyong gustong Opo. itinda na mga burger o kaya naman basta pagkain na niluluto, no? Okay? Opo, Manong Ted. O sige. So gagawin ko itong 5,000, ha, Irene? Thank you po Manong Ted. Thank you po. Papadala namin agad sa iyo ito. Ngayon, nagtitiwala kami sa iyo, ha? O, hintayin namin Opo, yung mga Manong Ted. patunay, pero gusto ko munang makita ito sa halagang 5,000 piso. Pero hindi pa tayo tapos dahil pag nakita natin na mukhang Opo, Manong maganda Ted. nga itong negosyong ito at kakailanganin ng puhunan, hindi kami nangangako ngayon, pero muli tayo Opo, mag-uusap. Manong Ted. Maraming salamat po Manong Ted. Sobra po. Malaking bagay po ito Manong Ted sa amin po. Na na kailangan po Manong Ted. 2,000 dyan galing kay Happy VG at ang 2,000 po galing kay Happy Davaoenyo at may dagdag dito si Happy Anonymous. Kaya 5,000 piso muna. Diyan muna tayo. At muli, hindi sa amin to Opo, galing. Manong Ted. Ito, higit sa lahat, we say thank you Lord at sa lahat ng mga nagtitiwala sa tulad mo at naghihintay lamang na makilala ka. Sa kanila ka magpasalamat. Sige, Irene. Okay. Ayan, maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta po sa programa po ni Sir Ted Pailon at ni Ma'am DJ Chacha po. Dalangin ko po na ang Panginoon na po ang magbalik po sa bawat isa ng pagpapala po ng siksik-liglig at nag-uumapaw po sa lahat po. Sana po ay mas marami pa po kayong matulungan po ng mga kababayan po natin na talaga pong nangangailangan po, Manong Ted. Oo, sige. Salamat din sa iyo, Irene, sa iyong pagpapagal dito sa iyong hanap buhay at kung sakasakali na kinakailangan mo mag-review para ka magkakuha ng board exam ulit sa nursing. Sige. So, we take it one at a time. Kasi Yes ako, po, Manong Ted. ako gusto Salamat ko po, Manong gusto ko makapasa ka ng board exam mo para ka maging registered nurse para mas Yes. maging maganda ang iyong estado. At kita. Oo.
At, Yes po, Manong Ted. sige. Kung Irene, muli, hindi pa tayo tapos. Abangan mo yung tawag ni Dimple this morning at muli kaming tatawag Yes, at ang po. akin sa iyong wish ngayong Pasko, maging makabuluhan ito at lalo pang umunlad ang inyong pagsasama at pagmamahalan ng iyong asawa at ng iyong pamilya. Okay? Yes po, Manong Ted. Maraming salamat po, Amen. Manong Ted. Amen. Salamat sa iyo, Irene Mendoza ng Rizal, Nueva Ecija. Yan nga po si Irene na nakapag-aral po ng nurse pero ngayon po ay caregiver dahil hindi po nakapasa Okay. sa board exams pero tuloy sa pagtatrabaho para po sa kanyang mga anak na nag-aaral.